gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba? Nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I asked the curriculum and teaching strand, we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang sa halip na magbasa, ay mas gusto nila yung gaming, yung paglalaro dyan sa kanilang mga gadgets dahil mas colorful, mas interesting, at nagugustuhan nila yung competition doon sa paglalaro sa kanilang mga gadgets. Kaya kailangan talaga na kung meron mang ganyan, hindi naman natin ikailayan, hindi na natin mapigilan yan kasi ganyan yung kanilang generation. Pero nandyan din tayo side by side sa mga bata na nagsasabi may oras para sa gaming, sa paglalaro, at may oras para mag-practice at matuto paano magbasa. At sa inyong lahat na nandito ngayon sa ating mga magulang, you hold a vital role in shaping the reading habits of the children around you. Your influence is invaluable, and I urge you to inspire and encourage the young ones to embrace the power of reading. Kanina, kausap ko ang ating Undersecretary for Curriculum and Teaching at napag-usapan namin na hindi lang ang mga kabataan ang dapat naming kausapin na mag-practice at paniguraduhin na matuto sila magbasa, kundi kailangan din namin pumunta sa iba't ibang mga komunidad para kausapin ang mga magulang doon sa mga komunidad na i-encourage ang kanilang mga anak, kanilang mga apo, mga pamangkin, mga pinsan, mga kapatid na mag-aral paano magbasa at matuto magbasa. Noong ako ay bata pa, ang nag-inspire sa akin na magkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa ay ang nanay ko. Dahil ang nanay ko ay mahilig sa mga pocket books. Nung panahon natin noon, merong mga bookworm clubs kung saan nirerentahan natin yung libro, pumupunta tayo doon, tapos ang libro, piso, 3 pesos, 5 pesos, aarkilahan mo yung libro, tapos dadalhin mo sa bahay, tapos pagkatapos ibabalik mo. Ganun yung generation ko. Wala masyadong mga libraries, merong mga bookworm clubs kung saan ka mag-arkila ng libro. In-enroll ako ng nanay ko doon. Ginawa niya akong member doon sa bookworm club na yon, kung saan member din ang nanay ko. At siya ang nagpakilala sa akin sa mga iba't ibang fiction authors. Thanks sila Sidney Sheldon, Philip Margolin, Jeffrey Archer, Mary Higgins Clark. Ang nanay ko ang nag-introduce sa akin sa fiction literature. At naging mahal ko naman ang pagbabasa. I had the love for reading dahil sa nanay ko. Unfortunately, hindi ko yon na dala sa aking mga anak. Buti na lang
buti na lang nandyan ang nanay ko, ang lola nila. Dahil yung aking anak, ganun din yung naituro ng nanay ko. Kasi yung nanay ko is a teacher. Ano siya? Typewriting sa high school, ang kanyang subject. Sa high school, typewriting. May typewriting pa kasi na nung panahon natin. Hindi, sa amin computer na. Yung mga 6 na years above me, may typewriting pa sila. At sa college naman, ang kanyang subject is Rizal at Banking and Finance. Yun ang subjects niya sa college, sa pagtuturo ng nanay ko. So, buti na lang nandiyan yung nanay ko. Dahil siya din yung nag-instill doon sa aking anak na mahalin ang pagbabasa. Kaya ang anak ko ngayon, nagpapaalam, Mama, pwede bang pumunta doon sa Fully Booked dahil meron kaming gusto bilhin ng mga libro. At yung kanyang kwarto ay meron talagang nakalaan na bookshelf para sa kanya. Kung ano ako noon, kabataan ko, ganun na ganun ang aking anak dahil sa nanay ko. Kaya nasa atin, mga magulang, nasa atin, sa adults, ang pag-inspire sa mga bata na mahalin ang pagbabasa. I urge you to inspire, encourage the young ones to embrace the power of reading, become role models for them, share stories and experiences that ignite your curiosity, and create an environment that fosters a love for books. By nurturing their love for reading, you provide them with the tools they need to navigate the challenges that lie ahead. Your guidance and support can transform their lives and pave the way for a future of endless possibilities. Malaki po ang ating problema ngayon dahil ang mga bata, sa halip na magbasa, ay mas gusto nila yung gaming, yung paglalaro dyan sa kanilang mga gadgets dahil mas colorful, mas interesting, at nagugustuhan nila yung competition doon sa paglalaro sa kanilang mga gadgets. Kaya kailangan talaga na kung meron mang ganyan, hindi naman natin ikailayan, hindi na natin mapigilan yan kasi ganyan yung kanilang generation. Pero nandyan din tayo, side by side, sa mga bata na nagsasabi, may oras para sa gaming, sa paglalaro, at may oras para mag-practice at matuto paano magbasa. Tayong lahat, we want our learners to achieve their dreams. Tayong lahat ay mga magulang, mga kapatid, mga lolo at lola, mga tito at tita. Gusto natin maabot nila ang kanilang pangarap. At ang pagbabasa ang simula at susi sa lahat nito. With the post-pandemic challenges confronting basic education, reading is integral to learning recovery. Sa dami-dami ng sinasabi natin, saan ba tayo magsisimula sa pag-ayos ng kalidad ng edukasyon? Balik tayo doon sa reading. Kailangan talaga unang-una matuto magbasa ang mga bata. In the Department of Education, started the National Reading Program. Dahil noong nakita namin na meron tayong mga kanya-kanya na mga programa, proyekto sa pagbabasa, pero walang isang programa sa loob ng Department of Education na nagsasabi na dapat gawin ninyo ito para sa reading program ng mga bata. Kaya, kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon,
yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba, nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I asked the curriculum and teaching strand, we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch-Up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education. Yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of President Marcos. 6 years nating gawin. Habulin natin kung ano yung mga kailangan nating habulin na kailangan matutunan ng mga bata. All learners from kinder to grade 12 shall use the time to read books, articles, and other reading materials based on their interests. Not only that, we should ask them, as I said, to write books, to write essays, to do a book review, to do a book analysis. Lahat ng mga age-appropriate na mga activities sa reading ay ipagawa natin.